Ayon sa testimonya ng tinaguriang 18X Marine sa pagdinig ng Cayetano-led Black Senate Blue Ribbon Hearing, pinangalanan nila ang ilang personalidad na umano'y pinaghatiran nila ng pera kaugnay ng mga aligasyon sa flood control anomalies. Super Pinas TV. Super Pinas TV. Eto na, kabilang sa mga pinangalanan ay sina. Eto na ang top 16 natin. Boom, si Father Flavie Villanueva. Nako naman, ito pa naman ay dinala niya ang pangalan ng Romano Katoliko. Nakakahiya po. Ito naman ang susunod natin na top 15, si dating Representative Congresswoman Stella Kimbo. Kung naalala ninyo ay tila panitira ito sa ating Vice President, kaya naman pala ang tatapang. Ang susunod natin sa top 14, nako naman si dating Congressman Raul Manuel. Ay nako, kaya pala ang tatapang ng mga nasa bundok kabilang pala ito. Eto na naman tayo sa top 13, si Dan Fernandez. Next natin ang top 12, si Ace Barbers. At ang susunod, si Arlen Brosas. Nako, eto na naman tayo kay Franz Castro. Kabilang pala ito. Pasok sa top 10 si Franz Castro at nako, kaya naman pala ang tapang nitong top 9 natin na si Janet Garin. Kabilang pala ito na tumanggap ng maleta. At eto naman si Representative Jewel Chua. Next natin si Jose Alvarez. And of course, hindi papahuli, si Congressman Zia Adyong na tumanggap ng maleta. At eto rin, ay nako naman, isang pastor na si Benny Abante. Tumanggap rin pala, kaya pala ang tapang ng ungas na ito. Ang susunod naman na top 4 ay si Jervil Luistro. Ay nako naman, ang sabi pa ng iba para daw itong si Miriam Defensor. Ang susunod natin si Cookie, si Representative Terry Ridon. Next natin, syempre top 2, anak ng ating presidente na bangag na si Sandro Marcos. And of course, ang ating first honor na si Laila De Lima, ang girlfriend ni Trillanes. Ay nako naman. Kaya kung may nalalaman pa kayong tumanggap ng maleta, i-comment nyo na dito sa ating video mga ka-super. Marami pa tayong isisiwalat na mga maraming balita at updates sa Senado. Teka lang, ano palang latest ngayon, Sen? Kasi kahapon nagkaroon po ng pagdinig ang ating mga kababayan at maging sa social media ang debate, sino ba talaga ang legal na namumuno ngayon sa mataas na kapulungan ng Kongreso, Sen? Pag-usapan muna natin kung sino ang nasa legal, kasi yun lamang ang pupwede nating pagbasihan. Ay, tama po kayo. Opo. Kung sinong grupo ang dapat napakinggan, kung sino ang may otoridad at kung sino ang legitimate na nasa kanila yung Opo. bit. Sabi na, hawak namin ang bit dyan. Hawak natin ang bito. Pati yun, napag-aralan ko na Opo. Kasi ang ginawa nila nung June 3 yata yun, Jen, Aha. 2026. Sila yung nagpasimuno ng ramp session Ngayon, sila yung nagsasabi na ang ginawa naming pagdinig kahapon ay bahagi ng ramp session. Liwanagin natin yun, Jen. Yung June 3, 2026, para i-describe natin yun ay isang naked power grab. Okay. Opo. Walang ibang description kung hindi inagawan mo talaga ang totoo at legitimate na leader ng Senado na si SP Alan Cayetano. Kasi bumase tayo sa saligang batas mismo, Jen, para sa ganun patunayan natin kung sino ang nasa legal. Tama na ko, Sen. Tama kayo kasi parehas gumagamit ng saligang batas, ha? Oo. Kaya kami mga pangkaraniwang Kaya lang, mamamayan gumagamit sila ng batas ng pamali. Ayun. Kinakailangan maliwanagan natin. Kaya naman kahit na hirap na ako sa aking mga gawain dyan, Opo. talagang pinipilit kong makarating dito dahil alam ko maraming mga tao ang naghahanap ng katotohanan kahit na pamali ang kanilang pagpapaliwanag. At may naliligaw, Sen, ha? Ay talagang yun ang sinasadya nilang gawin Manlin lang at manligaw ng ating kababayan para hindi nila malaman ang katotohanan. Opo. Diyan magmula nung June 3, 2026 hanggang ngayon. Yan po yung Wednesday, Sen, at Senate adjournment. Sinige. Actually, Sinige, yung opo. Sinige na yan, matagal na yan Inulit lang nila. Baka nakalimutan nila na merong Joint Resolution number 4.
Aha. Ang nakapapirma ron po ay si dating Speaker Martin Romualdez at saka si dating Senate President Jesus Escudero. Okay, joint resolution number Oo, na 4. sinasabi talaga yung June 6 hanggang July 26. Sinidya na yan. Okay. Inulit lang nila. Oho. Marami silang pagkakamali. Una ng pagkakamali, baka hindi nila nabasa ng tamang-tama Opo. yung saligang batas. Gusto ko magsimula doon dyan eh. Opo. Doon sa rule, di saligang batas muna dyan para hindi tayo magkamali, ano? Opo. Sabi ng Article 6, Article 6 na po. Section 16, paragraph 1 ng ating saligang batas. Basahin ko na sa English yan. Sige na po, sige Madali na po. namang makaunawa ang ating mga taga-subaybay. Magagaling lahat yan eh. The Senate shall elect its President and the House of Representatives its Speaker by a majority vote of all its respective members. All of its respective members. Dalawang chambers kasi ang legislature diyan. Aha. Isang Senado Isang kamara. at isang kamara, ano kung tawagin natin ay House of Representatives. Opo. So sabi niya, ang Senado, i-elect niya yung President at sa panig naman ng House of Representatives, yung Speaker. Isa lang mga standard by majority vote of all its members. Ayan, opo. Ngayon, ang Senado madaling kwentahin kasi 24 lang yan kahit anong 24. gawin mo eh. Ang House of Representatives, depende kasi kung ilan ang na-create na na distrito. Opo. So naglalaro yan sa between 300 to 310, ano? Yeah. Plus yung yung party list representative. Oh, pero Opo. huwag tayong mawawala, pag-elect ng isang leader ng Senado at saka ng House of Representatives, ang palaging ginagamit ay yung majority of all members. Opo. Of Ngayon, all members. Binibigyan natin yung posisyon sa, no? Of all members. Oh, Opo. actually yung iba binibigyan pa ng distinction yung of all members saka yung of all its members. Pareho naman yun eh. Ah, okay. Doon sila gumagawa ng kung ano-anong kadahilanan para pilipitin ang nakasiulat na napakasimple. Opo. Okay? Majority vote of all its members. Okay. Dito respective kasi either House ka or Senate. So punta Yes. natin ang Senado, 24 ang members. Walang pagtatalo ron. Yes po. Tama. So, ang majority ng 24, ang pag-compute ng majority is 50% plus 1. Yes po. Sa mga tuwid, ang kalahati ay 12 plus 1, 13. 13. Oho. Palagay ko doon ay hindi pagsisimulan ng debate yun eh. Kahit mali po, alam na alam Oh, din, Sen. malinaw Opo. na malinaw. Opo. Oho. Ngayon, puntahan natin naman yung rules ng ating Senado. Okay. Yung rules ng Senado ay kailangan natin puntahan para malaman natin kung consistent siya doon sa sinasabi ng saligang Saligang batas. batas. Oho. Oh. Nasa Rule 2 naman ito, Section 1 din, ano? Opo. Senate rules na po yan, ha? Senate rules na to. Yes po. Rule 2, Section 1. Sabi niya, the Senate shall elect in the manner herein provided a President, Opo. a President pro tempore, Okay. a Secretary, and a Sergeant at Arms. So yung apat na yung posisyon. Oh. These officers Okay. shall take their oath of office before entering into discharge of their duties. No, punta